Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba ang macro-propagation na saging na lakatan bago magsimula. Para malinaw, ang lakatan banana variety ay isa sa mga paboritong pagkain, gamit na saging sa Pilipinas dahil sa lasa at aroma nito. Ang macro-propagation ay paraan ng pagpaparami gamit ang mga malaking piraso ng sanhi o mas kilalang subwall mga katrupa, hindi mula sa tissue culture o buto. Karaniwan itong ginagamit kung may malusog ng magulang na puno, o mula sa in vitro na naging plantlet, o mula sa nakapropagate ng macro sections. Sa macro propagation, mahalaga ang wastong paghiwa, pagpili ng material, pangangalaga, lalim ng tanim, spacing, nutrisyon, at pagpapanatili laban sa sakit at peste. Ito naman mga katrupa yung kahalagahan ng tamang pagrerbag ng saging na lakatan mula sa mga tumubo na sa ating farm. Mas mataas ang posibilidad na malusog ang mga bagong tanim, dahil may sapat na reserbang nutrisyon at enerhiya mula sa malaking subual. Mababawasan ang pagkamatay ng tanim kung susundin mo ang mga tamang hakbang sa pagrerebag mga katropa. Maaari ding makatulong ito laban sa mga sakit kung ginamit mo ang malinis, pesticide-free na material, maayos ang lupa, at may tamang pamamaraan sa paghahanda. Hakbang-hakbang na pamamaraan ng ribag ng saging lakatan na macro-propagated. Narito ang sunod-sunod na gawain mga katrupa. Isa. Pagpili ng magandang magulang, ina ng material. Isa. Tiyakin na mula sa malusog na puno piliin ang batang puno, mature pero hindi masyadong matanda, na walang senyales ng sakit gaya ng Fusarium wilt, Sigatoka, Banana Bunchy Top Virus, BBTV, peste, amag, o fungal spots. 2. Siguraduhin ang malakas na corm o subual. Ang corm ay ang parte sa ilalim ng lupa, bulb-like, na may reserbang mga sustansya. Dapat itong matambok, buo ang hugis, walang nabubulok o may bakterya, fungi. 3. Galing sa macro-propagated na linya. Kung gagamit ka ng macro sectioning dati ng ginawang macro-propagation, siguraduhing malinis ang proseso at walang kontaminasyon mga katrupa na nagpakita na makakatulong ang paggamit ng vermifluid sa paglago ng mga shoot sa macro section corms. 4. Magandang lugar ng nursery o paghahanda. May maayos na drainage, sapat na liwanag, proteksyon laban sa matinding sikat ng araw at hangin, malapit sa tubig para sa patubig. 5. Tuldok. Paghahati, sectioning ng corm o puno ng subwall. Kapag nakapili ka na ng magandang corm, ito ang proseso. 1. Ibungang lupa at linisin ang corm. Alisin ang lupa sa paligid. Hugasan ng malinis na tubig para matanggal ang mga dumi at posibleng pathogen. Gamit ang desinpektadong kutsilyo o saw, ginamitan ng bleach o alcohol, hatiin ang corm sa mga piraso, bits. 2. Sukat ng bawat section. Karaniwan, bawat corm bit ay dapat may sukat na sapat para magkaroon ng 1 hanggang 2 eyes, meristematic buds, katumbas bahagi na lalabas ang mga bagong shoot, sucker. Mga 5 hanggang 10 cm diameter depende sa laki ng buong corm. 3. Pagdidisinpekta, pagtratamiento para iwasan ang impeksyon. Maaaring ibabad ang mga corm bits sa fungicide o treatment solution, fungicidal dip, bago itanim. Maaari ring gamitin ang vermifluid, kung mayroon, tulad ng nabanggit sa pag-aaral na may magandang resulta sa macro section lakatan. 3. Pagtatanim sa nursery, hardening stage, bago ilipat sa permanenteng taniman, mahalagang ipaalagaan muna sa nursery. 1. Paghahanda ng bed o nursery tray. Gumamit ng seedling bed o malalaking paso, tray na may magandang lupa, combination ng humus, compost, lupa na may magandang drainage. 2. Depth, lalim ng pagtatanim. Itanim ang corm bit sa nursery bed ng hindi lalim sa sobrang, karaniwan sapat na natatakpan ng ibabaw, habang may bahagi ng corm na nakalantad para sa pagluwal ng bagong mga punla. 3. Pagtutubig. Panatilihing basa hupa ang lupa, moist but not soggy. Iwasan ang waterlogging, dahil mabenta sa fungal infection. Regular na pagdidilig, lalo na sa umaga o hapon. 4.
Pagpapailaw at lilam may sapat na liwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng matinding araw lalo na sa tanghali, sapat na lilam para proteksyon habang lumalaki. 5. Paghahati, sectioning ng corm kapag nakapili ka na ng magandang corm. Ito ang proseso. 1. Ibungang lupa at linisin ang corm. Alisin ang lupa sa paligid. Hugasan ng malinis na tubig para matanggal ang mga dumi at posibleng pathogen. Gamit ang desinfektadong kutsilyo o saw, ginamitan ng bleach o alcohol, hatiin ang corm sa mga piraso, bits. 2. Sukat ng bawat section karaniwan. Bawat corm bit ay dapat may sukat na sapat para magkaroon ng 1 hanggang 2 eyes, meristematic buds, katumbas bahagi na lalabas ang mga bagong shot, sucker. Mga 5 hanggang 10 cm diameter depende sa laki ng buong corm. 3. Pagdidisinpekta, pagtratamyento para iwasan ang impeksyon, maaaring ibabad ang mga corm bits sa fungicide o treatment solution, fungicidal dip, bago itanim. Maaari ring gamitin ang vermifluid, kung mayroon, tulad ng nabanggit sa pag-aaral na may magandang resulta sa macro-sectioned lokatan. 3. Pagtatanim sa nursery, hardening stage, bago ilipat sa permanenteng taniman, mahalagang ipaalagaan muna sa nursery. 1. Paghahanda ng bed o nursery tray. Gumamit ng seedling bed o malalaking paso, tray na may magandang lupa, combination ng humus, compost, lupa na may magandang drainage. 2. Depth, lalim ng pagtatanim. Itanim ang corm bit sa nursery bed ng hindi lalim sa sobrang, karaniwan sapat na natatakpan ang ibabaw, habang may bahagi ng corm na nakalantad para sa pagluwal ng bagong mga panla. 3. Pagtutubig. Panatilihing basa hupa ang lupa, moist but not soggy. Iwasan ang waterlogging, dahil mabenta sa fungal infection. Regular na pagdidilig, lalo na sa umaga o hapon. 4. Pagpapailaw at lilam may sapat na liwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng matinding araw lalo na sa tanghali, sapat na lilam para proteksyon habang lumalaki. 5. Pagpapabunga ng nutrients pagkatapos ng ilang linggo, depende sa laki, maglagay ng pataba gaya ng organic compost, kaya ng nitrogen, phosphorus, potassium, NPK, pati micronutrients, Mg, K, Zn, etc. Maaari rin soil test para malaman ang kakulangan sa lupa. 6. Pagkontrol ng peste at sakit. Regular na inspection sa mga bagong shot para sa peste, aphids, nematodes, fungus, at sakit, mold, root rot. Gumamit ng mga ligtas na pestisidyo o biological control kung kinakailangan. 7. Hardening, paghahasa, bago ilipat sa field. Dapat naasanay ang mga punla sa mga kondisyon ng labas, unti-unting ibaba ang antas ng lilim, pahinain ang pagdidilig upang lumakas ang ugat at balat ng mga dahon. At daya nagtatapos ang ating pamamaraan sa pagpaparami, pag-rarebag at mga kakailanganin sa pagsisimilya ng ating saging na lokatan mga katropa. Palagi nating panoorin ang mga susunod pa na ating tatalakayin tungkol sa pagtatanim ng saging na lokatan mga katropa. Just like, share, follow our YouTube channel mga katropa. God be the glory always. Katropang magsasaka.